intermittent fasting plus calorie deficit. So kung gusto mong pumayat, halimaw yung combo na yan. E-explain ko sa inyo kung paano nakakatulong ang intermittent fasting or ang IF kung tawagin. So ganito, papaliwanag ko sa inyo na mas maiintindihan. Doon tayo sa pinakang common, 16-8. Sa isang araw is meron tayong 24 hours. Kaya siya tinawag na 16-8, lahat ng eating window mo or ng pagkain mo is kakainin mo lang sa loob ng 8 hours. Ganun lang yung kasimple. Kung nag-start kang kumain ng alas 12 ng tanghali, kailangan lahat ng pagkain mong yun is makain mo nang hindi lalampas ng alas 8 ng gabi or ng 8 p.m. Nakuha nyo? Kaya siya tinawag na 16-8. So sa mga magtatanong, anong oras po dun sa 8 hours na yun? Basta kahit anong oras dun sa loob ng 8 hours na yun, makain mo siya. As in lahat-lahat, yung buong araw mong yun. Kung ano yung calorie mong yun. Kung 1.5 ang calorie mo ng araw na yun, kakainin mo yung 1.5 na yun sa loob ng 8 hours lang. Gets? Eh ano naman yung 16? Yung 16 hours, ayun yung oras na hindi ka naman kakain. So 16 plus 8 is equals to 24. So kakain ka sa loob ng 8 hours, at hindi ka kakain sa loob ng 16 hours. Basta continuous yung 16 hours na yun. Hindi putol. Continuous na 16 hours kang hindi kakain. Pwede kang magtsaa, pwede kang magtubig, pwede kang magkape. Doon sa 16 hours na yun, hindi ka pwedeng mag-intake ng calorie na matataas. Dahil yun yung tinatawag nila na masisira yung fasting mo. So, ano mangyayari? Hindi ka nag-fasting, niloko mo lang sarili mo. So, ito yung isa sa mga version na pinakang basic, yung 16-8. Busy ka sa school, sa trabaho. So, bigyan ko lang kayo ng isang trivia. Siguro minsan napapaisip kayo, ano bang pinakamatagal na intermittent fasting? Or yung pinakamatagal na oras na hindi kumakain? So, mayroon isang tao na nakagawa niyan. Si Mr. Angus ay nakapagtunaw ng taba ng 125 kg. Kilogram. Hindi pounds ha, kg. Dahil nag-fasting siya ng 382 days. Yes, tama ka nang narinig. 382 days na walang kinakain. Tapos sasabihin ng iba, hoy, wag kang magpalipas ng gutom, magkaka-ulcer ka. So, ayan siya, before and after. 1 taon at mahigit. Di ba, parang hindi nakakapaniwala, ano? 382 days siyang hindi kumain. Ang tinake niya lang doon is kape, tsaa, multivitamins at soda water. Mostly, walang calorie yun. Siya lang ang nakagawa nun. Pero disclaimer ulit, wag niyong gagayahin yun dahil napakadelikado nun. Ay, imagine mo yung 1 taon hindi kumain. So ito pa ha, yung ulcer na tinatawag. Ito yung mga kwento-kwento na kalat sa mga gym. Na wag ka daw mag-intermittent fasting dahil nakaka-ulcer daw. Hindi po yun totoo. Wala pong koneksyon. Itong study na to ang patunay. Ang intermittent fasting ay hindi nakakakos ng ulcer. Kasi ito yung mga sinaunang pamahiin eh. Yung sinabi na kapag nagpalipas ka daw ng gutom, magkaka-ulcer ka. So babasagin ko na yung pamahiin na yun. Ang ulcer po ay dahil sa bakterya. Hindi po sa pagpapalipas ng gutom. Helicobacter pylori. Ang pangalan ng bakterya na yun. Ayun yung sumisira sa digestive system mo. To, sabihin ko lang sa'yo ha, napakadami sa mundong tong nag-intermittent fasting. Professional athlete, artista, at kung sino-sino pang mga sikat. Tanong ko sa'yo, bakit wala silang ulcer? Bakit ako walang ulcer? Ang ulcer po is gawa nitong bakterya na to. Yan, yung bakterya na yan. So, saan ba nakukuha yan? Nakukuha sa mga maduduming pagkain. Sa talsik ng laway. Or kung madalas kang makipaghalikan kung kani-kanino. Or kung makikipaggarokbukan ka kung kani-kanino. Yun, dun siya nakukuha. Hindi sa intermittent fasting. So, yun, malinaw tayo dun. So, tatandaan nyo, kapag nagda-diet ka or nagpapapayat ka, ang number 1 sandata mo is ang calorie deficit. Yan ang lagi mong tatandaan. Ang intermittent fasting ay nakakatulong sa schedule mo. Nag-deficit ka para pumayat ka at nag-fasting ka naman para pumasok yung deficit mo sa schedule mo. So, dito na papasok yung calorie deficit at intermittent fasting ng sabay. Nagets mo? Nagpe-play yan hand to hand. Or nagtutulungan silang dalawa. So, yun ang advantage ng intermittent fasting. So, yung mga nagtatanong sa akin kung okay lang daw gawin ng intermittent fasting, basta magbibilang daw sila ng calorie, approve. Napaka-useful tool ng intermittent fasting para sa akin. So, ayun lang. Makikifollow na lang ako. Maraming salamat.